Mayong adlaw o mayong panlawas sa tanan o maayong buntag dire sa Philippines. Udto na di ay quarter to 10 to 12 dire sa Philippines. Diha sa gawas mga siguro mga alas 4 na, no? Sa uban sa Australia. Hapon na dire mga alas 12 pa lang. Mag alas 12 pa lang. So mga kaigsonan, ni anapod taron aron ato ipadayon ang atong pagtuon mitungod sa write up ni Paul nga ato i-interpret ang mga selected nga importante nga mga mensahe ni Paul. Pero tanan ang mensahe ni Paul, importante ni siya. Gitagaan ko lang priority ang una gyud nga ato ialinggat aron maka-prepare ta sa ato nga present set up sa atong mind. So ang pinaka importante mong akong ginauna aron nga unsa man galing ang mga sirkumstansya ang gapaminaw, clear na sila nga nakapaminaw aning mga pinaka importante nga mensahe nga gi andam sa write up ni Paul o gisulti sa write up ni Paul o gisulat ni Paul nga ato tun-an o ato gyud nga maintindihan. Una sa tanan ang mga priority nga statement nga naa nasulat sa mga libro ni Paul. So ang ato diri nga at katuyuan mao nga ato gyud ma-interpret kani kay ang kining write up ni Paul mao ni siya ang klaro nga light sa plano sa kaluwasan. Sa ako nagisulti ang Bible tanan ni nga kasulatan sa Bible gikan sa Genesis paingon sa Revelation mao ni ang plano sa kaluwasan nga wala maintindihi sa tibuok kalibutan. Wala gyud. Si Paul nagsulti gina expound niya ang tinuod nga interpretasyon pointing to the higher form spiritually kay ang mga katawhan wala gyud nakasabot sukad pa sa pagsugod sa pagpakasala sa tao. Pag-release sa plano sa kaluwasan wala gyud may nakaintindi, wala. So ingon ni Paul ang light niya gihatag sa ako kay aron ako isulat og basahon og tun-an. Mo nang gisulti ni Paul, basahon og tun-an og i-interpret true correct interpretation in a spiritual level, not in flesh, dili sa unod, sa spiritual nga level. So karon tun-an ta sa dili pa ko maghatag og mga kitiks nga aron klaro gyud ang mga sinulatan ni Paul. Nagapalo-up pud ta og mga kitiks sa lain nga mga write-up sa mga apostol kay ingon ni Paul ang tanan nga iya gina-enlighten og iya gina-expound og iya gina-explain og iya gina-interpret nga insakto nga pag mani, pag intindi sa write-up o pag-intindi sa knowledge or wisdom ingon ni Paul niya sa ako gi pasulat sa Ginoo. So ato karon tun-an ang padayon sa 1 Corinthians chapter 2. Okay? So ato ni i-interpret ang padayon nato nga mga teksto nga gibasa sa chapter 2 of 1 Corinthians. So last time nagbasa ta gikan sa verse 1 paingon sa verse 4 ug paingon sa verse 5. So gi-interpret ta maayo ato ang punto sa mga light nga naa sa pag-explain ni Paul, pag-edify sa iyang light nga dikta sa Ginoo nga mao ang true and correct interpretation sa mao nga mga mensahe mo nang ginasulat ni Paul. So diri karon basahon ta ang
recap. Magsugod ta dire sa verse 4. Kaya dire naman ta naghunong last week, 4 and 5 ta naghunong. So, i-recap ta ang 4 and 5. Padayon na dayon ta sa verse 6 paubos. So, mag-recap usa ta. Kuhaan nyo ang inyong King James Version, abrihin nyo sa 1 Corinthians chapter 2. Magdungan tagbasa diri sa verse 4. Aron ato saysay ang iya nga interpretasyon. Kaya ang Biblia, sa ako giingon sa inyo, dili ta, kung magwali ta sa Biblia, dili ta maghimog topic. Kaya ang topic, gina-develop sa atong power of the brain, nga unod nun, o maghimo-himo ta sa atong explanation, sumala sa concept sa unod. Dili pwede. Ang pagwali sa Biblia, ang pagwali sa mayong balita, ang Biblia lang iwali. Basahon mo ang teksto, i-interpret mo correct, o i-expound sa katauhan nga sila ma-enlighten pod sa imong interpretation. Maura, period. Ayaw na dugang-dugang sa imong dila nga gilit-ag na ni Satanas kay matintal ka magbuhat-buhat sa imong opinion nga murag lami gyud ang imong pagka-explain pero ditag na ni Satanas. Kay ang Biblia dili pwede nga dugangan. Kung magwali ta sa pulong sa Ginoo, dili ta maghimog topic ug magyaw-yaw-yaw-yaw, magyaw-yaw-yaw-yaw. Kung magwali ta sa pulong sa Ginoo, diretso basa. Ang imo nga concept, kung gusto ka nga makawali gyud og insakto ang imong pagsabot sa sugo sa Ginoo nga go and preach the gospel into the whole world, ang pagsabot ana, basahon ang Biblia og i-edify, i-explain, i-magnify, i-interpret true and correct ang kada teksto nga imo mabasa. Maura, pagkauman, wala na. Another text na pod, basaha, i-edify, i-expound, i-magnify, i-explain true and correct. Pagkahuman, wala na, ayaw magdugang sa imong dila. Kaya ang imong dila, mao na pirmi ang ginahigtan ni Satanas o injeksyonan ni Satanas sa iyang mga pulong nga dili na mao ang magawa sa bakba mo kay nagdugang-dugang ka sa imong opinion. Dili pwede. Ang Biblia may opinion. Ang Biblia may direksyon ang iyang punto. Ang Biblia may message. Ang Biblia may light. Og tanan nga ginasulti sa Biblia nga direksyon, tanan nga light, tanan nga punto, tanan nga explanation, spiritually label na siya nga dili dugangan. Mao na siya ang pagsabot sa ingon sa Biblia nga go to the whole world or preach the gospel into the whole world. Wala sa nag-ingon nga himo kag topic og maghimo-himo sa imong concept ug sa imong punto palami-lami aron daghan ma-attract nga maayo ka magsulti. Labi na kung batanon ka nya himan ka kaayo daghan kay paminaw na mga batanon pod mo attract sa imo. Dili na siya mao ang pagwali sa mga balita. Sila ni Paul, mga idara na sila. O ang ila pagwali, kanilang yod. Kanira ang itudlo sa sumala sa dictate sa Holy Spirit nga naa sa Godhead. Nga ang Holy Spirit maong ga-comfort sa nagapaminaw ug maupod ang ga-comfort sa nagawali. O I mean sa naga-explain. So sa ato nga interpretasyon, gitawag ta na nga wali. Gitawag ta na nga mensahe. So ang mensahe nga ato ginawali, mao ra gid ang mabasa ta sa Biblia nga ato gi explain og ato gi interpret og ato nga gi i-defy pagtarong aron maklaro ang gapaminaw nga mauning punto, mauning iyang direksyon, mauning iyang explanation, mauning iyang interpretasyon labaw sa tanan. I-interpret spiritually label. Mora, ayaw na magdugang-dugang og yaw-yaw nga ang topic nimo perting daghanang imong research abot sa tanang kalibutan imong research. Iyaman na ni Satanas. Wala nang ingon ang Biblia nga mag-research ka. Og iwali mo ang ingon lang sa Biblia, basaha ang iyang pulong kay mao na ni ang wali mo. Mao na ni siya ang message mo. Mao na ni siya ang trabaho mo nga i-interpret mo para ma-enlighten ang nagapaminaw mo nang i-edify, i-magnify, i-expound. Mao na siya. Kanira ang Biblia.
ang imo ra mabasa. Dili na pagdugang-dugang kay dugangan mo gani wa gid kay panalangin sa langit ug wa gid kay akseptan sa langit. Unsa ingon sa Biblia? Katong nagsinggit nga Lord o nagsulti nga Lord, nangwali man ko, nang daog kog kalag, daghan kong na dani sa akong sakop, daghan pug ko og mga gitabangan, daghan ko maayong buhat. Pero unsa ingon sa Ginoo? I knew you not. Depart from me, for I knew you not. Doers of iniquities. Doers of iniquity. Nga naman, naghimo man ka sa imong kaugalingon nga konsepto. Naghimo-himo man kasi imong kaugalingon nga interpretasyon. Nga dili pwede nga imo i-slight ang punting sa Biblia. So ang ato buhaton, basahon ang Biblia, i-interpret og tarong, ug mao na ang light mo. Mao na ang i-message mo. Mao na ang iwali mo. That's all. Ayaw pagdugang-dugang. Pagdugang mo sa Biblia, dictation na ni Satanas kay gigamit naman ang imong power of the brain, gigamit ang imong concept, gigamit ang imong pride, gigamit ang imong unod nun, aron pabilib ka nga maayo ka magwali. Dili na siya mao. Ang maayo magwali, ang maayo mag-interpret through and correct interpretation sa kada teksto nga mabasa sa Biblia. Lalo na ang write-up ni Paul, mong unahon na to, kay mauni siya ang pag-enlighten sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihan sa katawhan gikan sa Genesis paingon sa pagkatao ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke andyan ang iyang mga mensahe, ang iyang mga messages, ang iyang mga counseling mo na tong plano sa kaluwasan nga dili na intindihan mo nang gihatag kay Paul aron malibel ta kay human being man si Paul nga naga-explain malibel ta ang explanation ni Paul kung magtuon gyud tag tinuod nga pagtuon ug magkutkot kita sa tinuod nga spiritual interpretation dire sa write up ni Paul. So karon balik ta. Dire sa 1 Corinthians chapter 2 dire na ta. Og ang ato gibasa last week gikan na ta sa 1 paingon sa 5. So ato karon i-recall ang verse 4 and 5 lang. Unsa ingon niya dire? And my speech. Si Paul ni kasulti ha, klarohon ta. Si Paul ni i-interpret ang iyang sulti. Ingon niya, and my speech and my preaching was not with enticing word. Okay? Unsa man ang enticing word? Unsa man ang ingon niya nga, my speech is not enticing word. Unsa man na? Attract. O, unsa pa? Or entrap, or attract, or allure, or to tempt. Munang enticing. Ingon niya no? Bunta sa basa. And my speech and my preaching was not enticing words of man's wisdom. Tanawa? Ingon ni Paul, ang ako karon niya ginawali sa inyo, ang ako ginapreach sa inyo, dili ni siya ulog-ulog nga kinaalam sa tawo of man wisdom. Dili ni siya entrap. Huh? Ingon niya dire, dili ni siya to attract from the wisdom of man. Dili. Dayon ta, ingon niya, but in demonstration. Okay? But in demonstration of the Spirit and of power. Muna kaklaro si Paul magsulti. Ato i-interpret si Paul. Ingon niya karon gawali ko sa inyo, gasulti ko sa inyo, pero dili ni ako ya pulong. Ang ginawali ni Paul, mo na ning gisulat niya. Before siya namatay, nagwali man siya. Dayon gipang sulat niya. Mao ni. Ingon niya, kining akong ginawali, o karon nasulat na, dili ni ako ya, ulog-ulog nga gikan sa ako lang nga tawo, tawhanon. Kung dili, demonstration of the Spirit and of the power. Unsa man ang bot pasabot, demonstration of the Spirit and of the power. Mao na tong sa episode nga mabasa ta, ingon niya sa episode 9, manifold wisdom of God, which is the dispensation of grace in the remedial system, so-called the plan of salvation.
Mao na sang demonstration of the Spirit and power. Kanang demonstration of the Spirit and power, mao na sang mga enlightenment nga gipapang sulat ni Paul o gipang wali ni Paul mitungod sa justification by faith, sanctification by faith, righteousness by faith, and wisdom of the truth. What is that wisdom of the truth? Ang balaod is the truth. And all the wisdom in the law is the wisdom of the truth. And the truth, which is the law, is the master. Master of all master to know the truth. Because the law is truth, and the law is giving the truth, and the law, all the teaching about the plan of salvation is there in the law of explaining about the truth. Why? Basahan nyo ang Romans chapter 3. Muna akong gina-explain sa inyo. Because Christ is the law. Muna sang mystery ingon ni Paul. When you read my knowledge, understand the mystery of this wisdom that I have explaining to you. And this mystery is Christ. And this Christ is the plan of salvation, so-called manifold wisdom of God, or dispensation of grace, or workmanship of Christ, or mystery of Christ. Mao ni siya ang punto ni Paul pag-ingon niya nga, but in demonstration of the Spirit and of power. Kining demonstration of Spirit and of power, mao ning plano sa kaluwasan nga ako na ginasaysay sa inyo, nga gina-expound sa inyo, mao nang punto ni Paul. Og ang power diri mao ning ato nga kuptan gyud og tarong. Unsa man ang power? Dalo. Ingon ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Ecclesiastes 12:13, the whole duty of man is to keep the law, and the conclusion of the whole matters is fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Mao nang ingon sa Ecclesiastes. So ang whole duty ta mo ang pagbantay sa balaod kay kinanglan gyud ta mag fear. What is that? Fear of the Lord. Keep His commandment. Why? Kay kung gatuo ta sa Ginoo, appeal diha ang atong kahadlok. Kay siya man ang gamhanan. So kung may kahadlok ta sa iya, bantayan ta gyud ang iyang gusto. Ang iyang gusto, ang iyang will, keep the commandments. O ato na nga katungdanan, whole duty. Tibuok ta nga katungdanan, whole duty. Muna sang sa giingon ko sa inyo nga ang action plan mao nang plano sa kaluwasan nga ang responsible person, Godhead, and the sinners. Ang ato whole duty to keep and to have fear and keep the commandments mao nang ato responsibilidad. Responsibilidad ta na. And then iwali ta. Pero dili ta maghimo og topiko. Wala na diri sa Biblia nga magwali ka, mag-outline kag topiko ug magyaw-yaw bla 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 nga imong dila pirting lipay ni Satanas, gabuhak-hak sa imong likod kay nindot ka kaayo magsulti sa mga kalibutanon unod-non nga mga direksyon. Kunuhay gawali ka kay Jesus, kay magwali ka pero ang imong mga illustration puro mga kalibutanon, mga unod-non, lalo na gina-illustrate mo ang imong mga eksperyensya nga murag kag kinsa gyud nga ginapadako mong imong kaugalingon nga pitful gyud ka. Dili na madawat ingon ni Paul, you are a person of no importance. That is, sa term ni Paul, note, that is nothing. And you will become a person of no importance. Sa sige kagwali, labi na ginawali mong imong eksperyensya, aron ingnon nga daghan kang nabuhat kay fitful na ka, kay maayo na ka, wala ka na sala. That is nothing, ingon ni Paul. You are a person of no importance. Kung maunang imo, gina-inject sa imong utok, nga injection ni Satanas, counterfeit ni Satanas, kay wala mo gi-interpret ang Biblia o gi-expound ang interpretation nga correct o isulti sa tao aron ma-enlighten sa tao,
O wala na dugang, ayaw na dugangi. Kaya ang Biblia ra mong iwali, ayaw ng imong thought, ayaw ng imong experience, ayaw ng imong na basahan sa imong research. No. The Bible itself is a very deep research. It's a very complete reference in your deep research. The Bible itself. Ayaw pag una-una nga, sikat ka, master ka, daghan kag libro, daghan kang nabasa. Sa imo lang ang unod nun, imo na. Entitled ka sa imong unod nun. Knowledge of your self-interest and fleshly direction. Imo na. Pero sa Biblia, no. Do not include your master education of being a master, education of being a doctor of philosophy, education of being a so many what is that? Courses. Bachelor of Science, Bachelor of Education, Bachelor of EB Theology, Bachelor of so many bachelors. That is not in the Bible. No, sir. You cannot use your bachelor in the Bible. You can only use your thinking, your concept to be guided by the Holy Spirit because you are already in the godliness direction. You are already in the newness of life and godliness is there in your mind. Then you can interpret the Bible. Not because you are a philosophy, you are a doctor, you are an engineer, you are a commerce. Wala na dire sa Biblia. Ang sa Biblia lang, kung na kayo education nga, worldly pleasure, pwede mo magamit ang imong instinct kay na-develop na, educated ka na, but change that education with the power of the Holy Ghost. So gitawag na siya nga, what? Godliness. Gitawag na siya nga, not in a fleshly education, but spiritually education through godliness and newness of life. That is righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith. Mao nang meaning niya, isa lang ang direksyon. Dili kay ituwis-tuwis mong imong utok nga murag kag kinsa nga bright pa ka sa nagsulat sa Biblia kay daghan kag research, daghan ka nahibaw-an, di ay ang iyang direksyon puro kalibutanon nga dili ka kasabot. Wa man ka kaintindi sa plano sa kaluwasan, wala man nimo ma-interpret ang right up ni Paul, abi mo ang imong explanation nga daghan kayo, abi mo correct nga gidawat sa Ginoo. No. God is very particular and he explain here, God explain here, the flesh and the spirit cannot be joined together. The flesh and the spirit cannot be established from one to each other. It could not be united. It could not be fused, the flesh and the spirit. There is no chance that the spirit and the flesh will be joined together to be fused to each other. No. Nothing. Nothing. No chance. So, kung magwali ka nga daghan kag research, daghan kag nibaw-an, daghan kag mga history, mga nibaw-an, devil strategy yan. That is devilish message. Ang message lang insakto, i-interpret lang ang teksto sa Biblia. That's all. Spiritually level, pointing to the higher form in the wisdom and in the knowledge and the power of the light of the plan of salvation. That's why Paul said, let us read again. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Mao na sang punto ni Paul. Dili iya sa kalibutan nga na gihiruhan ni Satanas ang wisdom sa tao. Dili pwede dira. Ingon ni Paul, not enticing. Walay ulog-ulog, walay entrapment. Unsa pa? Walay attraction in a flesh.
fleshly meaning, fleshly direction, fleshly light. Wala. Dili ka ma-attract dira. Walay enticing. Manong bot pasabot ni Paul. To allure. Ulog-ulugan. Aron maminaw. Kay gwapo magwali. Nindot magwali. Dili na mao ang ingon ni Paul. Ingon niya, not with enticing words of man's wisdom. That is how to expound the word of Paul. Man's wisdom meaning no additional, no research. You read the Bible according to the dictation of the Holy Spirit and the interpretation there also in the Bible only, not in your research. No. Ang research mo sa lain-laing nga religion, ang research mo sa lain-laing history, mga counterfeit ni Satanas, ang history sa kalibutan, yan na ni Satanas mga strategy. Ang tanan nga mga bright sa kalibutan nga nagsulat-sulat pareho ni Nostradamus. Kinsa pa? Joseph Smith. Kinsa pa? Daghan kayo nga mga katingalahan. Ang sana sa hababag sana sa Tagalog. Mga ma-surprise ta nga kini sila daw tugahan sa Ginoo kay nakasulat libro, nakakita libro sa ilang discovery sa mga under sa earth, sa mga cave. Okay? Kuno gitugahan sila sa Ginoo ani kay aron mahimo sila nga leader sa religion. That is Satan's strategy. Ultimate snare of the devil. Ultimate strategy of the devil. He did it just to allure of enticing words the human mind. That's why so many directions, so many surprising personalities, so many ideas, so many concepts, but all those concepts is from the flesh and from the injection of the devil, because the devil put all those things in the concept of the human mind. Dili na siya madawat, dili. Basta wala nag-coincide sa Bible, wala na interpret sa Bible, imo-imo lang ang mga istorya sa imong na-research sa imong abilidad, that is devil's strategy. All those things are counterfeit of the devil. Walay magwawali nga sikat nga unsa sa ka gamhanan sa iyang natun-an, sa iyang education, sa iyang pagkadoktor. No! The only truth that we ought to have and preach, and we ought to understand and expound, and we ought to learn and edify here only in the text of every text in the Bible, especially in the write-up of Paul, first of all. So, padayon ta. Ingon niya diri sa verse 5. Na-expound, na-interpret na naman ng verse 4. Nga, dili ta magdugang-dugang sa pagwali ta nga may ato ta nga gibuhat-buhat nga concept sa atong topic. Dili na pwede. Ang Bible lang i-interpret, that's all. Okay? Verse 5. Dili ta verse 5. That your faith should not stand in the wisdom of men. Klaro. Kung pasabot ni Paul, kung ang imong ginawali kay gidugang-dugangan mo, iyan na ni Satanas. Pero kung i-interpret mo ang Bible according sa light nga ginasulti sa teksto o sa mga explanation sa teksto, imo interpret pointing to the higher form, spiritually level, dili mo na dugang-dugangan. Ingon ni Paul sa verse 5, that your faith should not stand in the wisdom of men. Mao nang tanan nga mga maguwali, mga hearer nako, mga viewers nako, this is a clear statement. This is a clear light. This is a clear interpretation. This is a clear direction of the teaching of the plan of salvation in the write-up of Paul.
Paminaw sa verse 5. Ingon niya, that your faith should not stand in the wisdom of men. Mo nang tanan nga magwawali sa tibok kalibutan, wisdom of men. Why? Because they didn't interpret the text of the Bible or the words of the Bible, but they use topic and blah, 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 blah. Gina, daig-daig ang ilang mga congregation. Ang preacher, lami kayo sa maglitok siyang dila. Daig-daigon niya ang mga congregation niya. Tagaan niya og nindot nga pulong nga gipabukaya ang heart sa iyang mga hearers kay nindot sa magsulti nga puro tanan unod nun nga wala sa Biblia. Sa pagdaigdaig iya gina exaltation ang ilang self desire sa iyang mga hearers. Dili na mao kay mao gyud na ang andan sa tanan nga magwawali because all people throughout the whole world, especially the preachers, the reverends, the pastors, the revivalists, all their minds is already in the wisdom of Satan's counterfeit. So Paul said, wisdom of men is Satan counterfeit. So ang tanan nga preacher sa tibuok kalibutan, ang ilang lifestyle, ang ilang styles, preaching style, ulog-ulog sa mga brethren. Daig-daigon ang mga brethren. I-exalt maayo ang pride sa mga brethren. Sa ilang charts, wala na dire sa Biblia. Wala. Dili na pwede. Satanic ka na. So mao nang ingon ni Paul dire, ingon niya, that your faith should not stand in the wisdom of men. Perting klaro ha. Faith means obedience. Paul expounded so hard about the meaning of faith and the direction of faith. Faith means obedience, target to Jesus. Faith means obedience of the 10 Commandments, which is Jesus. So Paul said that your faith should not stand in the wisdom of men. Kaya kung ang inyo lang saligan ang inyong magwawali, wala gid ninyo, wala isa sa inyo nga makakita og light diha. Puro ulog-ulog, puro pakatawa, puro palipay sa inyong unod o sa inyong kasing-kasing, lust of the heart in a fleshly direction to comfort the worldly comfort. Worldly comfort of the world. So, all of you will be comforted because of the pleasure of the world. Mao nang mga preacher sa tibuok kalibutan, mao nang ilang style aron ma-maintain nilang ilang mga kaigsuonan, ang ilang mga congregation nga kada simba ang style sa pastor una gyud ulug-ulugan ang mga brethren, daig-daigon ang mga brethren, i-exhort mayong ilang kasing-kasing nga unod nun aron lipay kayo sila nga ang ilang pastor nakasulti, nakadaig kanila o palangga sila sa ilang mga pastor. Mao nang ilang style. That is how they will move on. The devil is so fast to move on using this minister, using this brethren, using these elders, using this pastor, using this revivalist, using this ministers. But the devil is the one controlling the whole world as far as religious aspect is concerned, religious matter is concerned, religion is concerned, teaching of religion is concerned. Ang yawa mong kakontrol sa tibuok kalibutan ug lami ang pagdala sa mga pastor. Diyos nun kayo paminawon. Pero ingon ni Jesus o ingon ni Paul, you belong to a person of no importance and nothing. So, Jesus will say someday, depart from me, for I knew you not. I knew you not.
doing iniquity. Doing iniquity. Remember that. That's a very hard explanation, very hard and deep interpretation in the write-up of Paul. Okay? Padayon ta sa verse 5. Basahon ta usab. That your faith should not stand in the wisdom of men. Kanang mga preacher sa tibuok kalibutan, wisdom of men. Why? Because they make their own thought, they make their own topic, they make their own wali, they make their own preaching, but not streamline, not coincide, not in the direction of the true and correct interpretation of the light in the plan of salvation here in the write-up of Paul. Nothing. They don't know that. Okay, next. Continue. But in the power of God. Mo nang gusto yan ni Paul. Kung sa man ang power of God, the system of the revelation of the plan of salvation from Genesis 3:15 down to the faithful patriarchs and down to the faithful apostles and down to faithful prophet first like Moses and down to apostles and down to the present time. So tawgon kita unta nga mga remnant followers of the light according to the teaching of the plan of salvation. Because kita nga mga hintel, gihatag sa ato ang plano sa kaluwasan, kung ato maintindihan, equivalent na ta sa mga Hudyo. True righteousness by faith. Kung sa man ang righteousness by faith, the Ten Commandments is here written in our hearts. Most probably, it should be written in our hearts according to Hebrew 8:10. That is the very correct direction of the teaching of righteousness by faith. Put in our mind, written in our hearts. And Christ is the King. Here, reigns in our heart. And we are the subject of the kingdom because heart is the kingdom of the Godhead. Meaning, the comfort of the Holy Spirit dwelling in our hearts. That is the message of the plan of salvation in the terminology of righteousness by faith. Because through faith means obedience of the law. Then the law should be there in your heart, in our hearts. Spiritually level. And there in our mind, spiritually level. Then we should have the godliness and newness of life and practice the keeping of the commandment perfectly without flesh manner, without the flesh direction, without the manner of flesh. And then Paul said, you will become perfect. And perfectness, so-called declaration of the righteousness of the law back to the sinner, back to us. Then, Satan cannot destroy us anymore. And our faith should stand without blameless. I mean, blameless and without mark, without any something that will destroy our faith because of Satan's strategy. There is no blackening in our hearts when we understand this teaching of Paul. Because Paul wanted us to become perfect. Because Paul knew pretty well that no one can enter into the gate of the city without perfectness, so-called godliness, so-called righteousness by faith, so-called redemption through
faith in His blood, then the declaration of the righteousness should be imputed back unto us. If we understand better what is the light of the plan of salvation all about, and the center of this light is no other than faith means obedience of the law. Faith means obedience of the law. Love means obedience of the law. Believe means obedience of the law. And obedience is obedience. And the law is Christ. Morning pagpasabot sa mga write-up ni Paul. Okay, diri na ta sa verse 6. Verse 6. Ingon niya, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Why perfect? Ngano nag-ingon si Paul? Howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Okay, ingon ni Paul. Karon kami nga magwawali. Ang ginamin ni Paul dira, kauban niya sila ni Timothy, sila ni Apollo, o sila ni Titus. Ingon niya, sa 6, howbeit we speak wisdom among them. We, mga kauban niya, that are perfect. Perfect ang ila yung ginadala nga mensahe nga wala gikan sa ila. Wala gikan sa tao nga kinaiya. Wala gikan sa tao nga wisdom. Wala gikan sa tao nga opinion. Wala gikan sa tao nga perception. Wala. Demonstration of the Spirit of the power of God. Muna ilang ginadala. So ingon niya sa 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Ingon niya, yet not the wisdom of this world. Dili wisdom sa kalibutan. Perfect nga demonstration sa Holy Spirit and power of God. Mo nang plano sa kaluwasan. Mo nang puwenteng ni Paul nga ato tun-an. Mo na siya. Then, ingon niya, nor of the princes of this world that come to know. Ang kalibutanon nga wisdom, ang kalibutanon sa mga princess, o kinsa sa nga inila nga dagko nga mga posisyon sa kalibutan, prinsipe, king, princess. Ingon ni Paul, ingon niya, princess in the world. Ingon niya, that come to note. Ang sama ng note, nothing. Wala na say pulos. So kung ikaw gawali-wali nga, ginaapil mong imong concept nga unod nun kay naghimo kag topic, nag bla bla ka dito, gidayeg-dayeg mong mga kaigsuonan, imo gi-allure, imo gi-entice. Munang punto ni Paul, enticing word and allure. Gi-attract mo sila pagdayeg-dayeg sa ila o gipahabok ang ilang baga o ang ilang heart. Gipalami-lami mong pagkaistorya nga imo sila gi-exhort maayo. Gidayeg-dayeg mo sila maayo. O tanan nga mga experience mo sa kalibutan nga maayo gyud nga experience kay ikaw nag-andam ka na gyud sa Ginoo paghabot kay maayo ka na nga tawo. Dili na siya madawat. Dili. Ang teksto lang sa Biblia i-interpret ug mo itudlo i-defy sa tawo. Ayaw nang imong mga bla 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 nga utok ni Satanas nga naa na sa imong gihiruhan na ni Satanas ang imong utok. Mo nang imo ya concept dili mao. Dili streamline sa light sa plano sa kaluwasan. Ingon diri sa 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet ang amo niya perfect, pero ingon niya, not the wisdom of this world. Dili niya sa kalibutan. Perfect, pero dili niya sa kalibutan. Unsa pa? Nor the princes of this world. Dili niya sa mga inila nga mga tao sa kalibutan, sama sa mga princess, sama sa mga kings. Dili ni mao. Wala ni namo yagi intindi, wala ni namo gina tagay atensyon kay dili na mao. Ingon niya, that come to note. Mahimo ng nothing. Wala. Ang amo ya perfect. Not in the world. Okay? 7. Ingon niya, but we speak the wisdom of God in a
mystery. You see? Mao na sa Hebro nga inyong kasi inyo nga basahan nyo ang Hebro, not Hebro, Episo. Basahan yung Episo chapter 3 kay kining ginasaysay ni Paul sa laing mga libro, digto ninyo makita ni sa Episo chapter 3. Basahan nyo na tanan ang chapter kay maintindihan nyo ang follow-up ni Paul sa lain na niya nga mga write-up sama diri sa Corinthian, Timothy. So diri ta karon sa Corinthian, gina-expound niya, gina-magnify maayo, gina-edify maayo, gina-expound niya maayo, gina-follow up ya ang light. Nga digto saysaya sa Hebrew 3. So karon dire sa Corinthian, gina-magnify, ginapadako niya. Okay. Verse 7. Ingon niya, but we speak of the wisdom of God in a mystery. So si Paul nag-ingon dito sa Episo 3. Verse 3, when you read the wisdom that I have given to you now, understand the mystery of Christ. Because I wrote words. I wrote words. Ingon gani ni Paul dire, few words. Pero 14 books ang iya girot, iya gisulat. Nya I wrote few words. So kaning verse 6, verse 7, mao ni siya. Inasaysay ni Paul. Ginapadako iya ang iyang gipang sulat sa iyang gipang sulat ang mga pulong nga gikan sa light sa plan of salvation. Ingon niya, but we speak that the wisdom of God in mystery, even the hidden wisdom. Okay? Dito na makita. Episo chapter 3 verse 9. Hidden wisdom. Okay? Hidden wisdom. Mauna siya ang plano sa kaluwasan. Hidden wisdom, kung interpret sa spiritual level, pointing to the higher form in a true explanation, that is the plan of salvation ahead before man falls to sin. The plan of salvation is a secret thing belongs to God. In case ang tao mahulog sa sala, that hidden thing, he rebelled. God rebelled. Mo nang giingon ni Paul dire sa 7. God in a mystery. We speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom. Mao na siya ang plano sa kaluwasan. It's a hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Klaro gid si Paul. Si Paul ang lalom lang siya kayo manulti. So wala pa ang tao nakasala, may giandam ng Ginoo because God is omnipotent, omniscience, and omnipresence. He knew the past and the future. So hidden thing belongs to God. Siya lang nakabalo. But kay kasala ng tao, gireveal niya, mao nang nakabalo na tungod sa write up ni Paul. Nga kining Genesis to Malakay, Matthew to Revelation, mao ni siya ang plano sa kaluwasan. Pero wala lang maintindihi ang light, mao nang gihatag kay Paul nga isulat ang light. Mao na ni karon ang light, gina-explain ni Paul. Intindihan niyo na? Nakaintindi na mo sa akong explanation. Okay, in verse 7, ingon niya, but we speak the wisdom of God in a mystery. Mao ni ang plan of salvation. Mystery in Christ. Then, even the hidden wisdom. Mao ni siya. Kining hidden wisdom, ingon niya, which God ordained before the world unto our glory. Pagkasala nato, girebuild niya, aron mabalik ta sa normal nga righteous person. Muna ingon niya, unto your glory. Kung maintindihan ta, kay mauna ang propitiation of the Lord. Muna iyang pabor. Nga gusto ya kita i-reclaim for our own back to normal. Muna gitawag din ni Paul, in the world unto our glory. Tanan kita makasasala, i-glorify sa Ginoo. Glorification meaning dalon na ta sa langit for glorification. Kung kondisyon, maintindihan ta ang plano sa kaluwasan o clear na sa atong mind ang tanan nga write up ni Paul, ma-interpret na ang tibok nga write up sa Biblia o we are ready to accept
the glorification of Christ. That is His second coming. That is our output as a responsible person. Because our accomplishment is to dig up all the truth here in the right up of Paul and be prepared for the second coming of Christ. Then we could will come and Christ will glorify us. Morning punto ni Paul. Okay. Verse 8, ingo niya, which none of the princes of this world knew. You see? Mao nang sayop sa tibuok kalibutan na ning mga balo-balo nga mamagwawali kaning mga religion nga gi-create ni taning. I mean, gi-establish ni taning. Million of religion, maybe. I could not estimate. Maybe million of religion already or thousands. Probably. Thousands of religion throughout the whole world. Thousands of religion. All this religion under the command of the devils. Ingon ni Paul in verse 8, which none of the princes of this world knew. Wala gyud bisan kinsa nga hari, bisan kinsa nga prinsipe, bisan kinsa nga magwawali, bisan kinsa pa sa nga revivalist, bisan kinsa pa sa nga presidente sa iyang religion, bisan kinsa pa sa nga leader, ruler sa iyang religion. They do not know this. Okay. For had they know it, they would not have crucified the Lord of glory. Mao na siyang pag-intindi sa tinuod nga write up ni Paul. Kung nasayod sila, kini nga kamatuoran, ang ako ginasulat, o kini nga light sa plano sa kaluwasan, wala unta nila gi palansang. Ang ila gilagutan, wala nila gi palansang. For had they know it, kung nahibawaan lang nila, they would not have crucified the Lord of glory. Wala gid sila kabaluan ni sa plano sa kaluwasan. That's why mo ni gina-enlighten ni Paul. Gisultihan na taniya nga sabton tani, tunan tani, kay wala gyud kabalo ang tibuok kalibutan. Kay kung kabalo lang sila sa una pa, nasayod na sila, wala unta nila mapalansang si Christ, the Lord of glory. Naintindihan na ninyo na? Ayaw na ninyo tagae og inyong kaugalingon nga interpretasyon, inyong kaugalingon nga i-rebuttal na po ko ninyo tungod sa inyong pilisupo. Unsa ingon ni Paul, beware of the devil workers because of their philosophy, because of their arguments in the dictation of the devil, because every time nga makita ang truth sa Biblia o ma-explain ang truth sa Biblia, ang yawa dayon magtabu-tabu ang iyang utok, magrebuilde ang yawa, iya dayon injikan ang iyang mga tao, dili na to tinuod, rebatula na, pagawas ang imong pagkapilisopo, pagawas ang imong pagkadebatidor, dili na maong ginasulti ni Bal. Mao nang yawa. I am not speaking of my own hair. I am not doing preaching of my own hair. I am just reading and interpreting true and correct interpretation about the write-up of Paul. That's all. Ya, ribatulon pa ninyo ang write-up ni Paul kay ang devil dili magsugot nga magpauyon kamo sa truth sa Biblia. Munang devil, muna nga ang ako karong ginasulti, daghan ang mag-react ani nga dili mao kay sila lang kabalo kay ang ila yan hibaw-an mas labaw pa sa Biblia kay nag-research sila sa ilang direksyon nga kalibutanon nga counterfeit ni Satanas og litag ni Satanas og strategy ni Satanas og master ni Satanas to detour the truth and to deceive the whole world. Mao nang tinuod. Verse. Balik ta. Sa verse 8, which none of the princes of this world knew. Wala gyud. For had they know it, kung ilan na nahibawaan, sana, ingon niya, they would not have crucified the Lord of glory. So wala kabalo ang mga tao. Hantod karon, tanan nga religion, they are devil's counterfeit because they knew nothing.
according to the write-up of Paul. Verse 9, but as it is written, na po, si Paul, pirmi ang gina-mention niya, nasulat na. In his write-up, this is prepared knowledge given to Paul to be written, to write. So, ingon ni Paul, 9, but it is written. Nasulat. I had not seen. Nasulat na nga ang mata nga wala gyud kakita. Buta ga pa buta-buta. Sana dili buta pero buta sa kamatuoran. Mao ni ingon ni Paul. I had not seen nor ear heard. Pati ang dalunggan bungol ga pa bungol-bungol. Actually bungol sa kamatuoran. Neither have entered into the heart of man. Wala gyud nagsulod sa ilang kasing-kasing. Muna ingon ni Paul, the truth or the righteousness by faith in the teaching of that direction, the Ten Commandments should be written in the heart and rooted in the heart. Mugamot siya sa atong kasing-kasing. But here in verse 9, ingon ni Paul, mata nga wala nakakita, dalunggan nga wala kadungog kay bungol og mata nga buta sa kamatuoran. Neither have entered into the heart of man. Wala gyud nagsulod sa ilang kasing-kasing kay dili magtuo sa teaching sa Bible. Kay ila lang tuuhan ang ilang research, ang ilang topic, ang ilang explanation nga unod nun aron magpakatawa sa mga kaigsuonan nila nga naa sa ilang mga membro. Og daig-daigon sila nga maayo magwali. Kita mo lang ng taktik sa yawa. Kining mga magwawali nga deceive na ni Satanas, ang ilang dila, master kayo, lagting kayo magdala sa tip in their tank because their tank is already iron by the devil. Giplansa na ni Satanas ang ilang utok, giplansa po ang ilang dila, o ang ilang dila, lagting kayo magwali sa mga messages nga prepared sa unod tungod sa counterfeit ni Satanas. Okay, dire, mabasa ta, balik ta. Ingon niya, neither have entered into their heart of man the things which God hath prepared for them that to love Him. Klaro? Saan yung 9? Saan ta? Usab. But it is written, I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Kung gihigugma ka sa Diyos, giandaman ka na sa butang nga mauning plano sa kaluwasan, giandam na sa Ginoo. Adto unta ang nagahigugma kaniya. These things God prepared for them that love Him. Munang ingon ni Jesus sa John 14:15. Mauna siya ang light sa plano sa kaluwasan nga ginawali ni Jesus nga wala maintindi aning mga balo-balo o mga satanic nga mga magwawali preacher ni Satanas. Wagi kasabot. Maunang ingon diri ni Paul. Gisulat ni Paul sa 9, ingon niya, not rooted in the heart, they did not hear, they did not see, because buta sila sa counterfeit ni Satanas, bungol sila sa counterfeit ni Satanas, dili nagdulot sa ilang kasing-kasing, wala nagamot sa counterfeit ni Satanas. Nga unta, ingon ni Paul, giandaman naman unta sila, giandaman sila aning mga butang, katong mga naghigugma kaniya. That's why Jesus preached in John 14:15, if you love me, keep my commandments. Keep my commandments. 1 John 5:3, this is the love of me. This is the love of God, that you keep the commandments. Keep the commandments. And this is the light of the plan of salvation that they didn't understand when Jesus still here on earth. Mao ni ang tinuod nga mga teaching nga ni as write-up ni Paul nga dapat ta intindihon nga kining plano sa kaluwasan gihatag na ni since Genesis 3:15 until in the present period.
in the history of the Bible given from the time of Moses, the time of Genesis, wrote by Moses, Exodus, wrote by Moses, Leviticus, wrote by Moses, down to some prophets, Isaiah, Ecclesiastes, Psalm, tanan nga mga prophet, muna na sa ang plano sa kaluwasan nga gina-expound. Pag abot ni Jesus, iya na gi-straight. If you love me, keep my commandments. If you want to be saved, keep the commandments. Pero ang tao wala gigapong kasabot. What is that word? Keep the commandments. So Paul wrote everything here to enlighten us about the plan of salvation from Genesis down to the period of Jesus and from Jesus down to the period of our presence. Mao na siya ang message nga gina-write up ni Paul, gina-expound ni Paul, gina-magnify ni Paul, gina-edify ni Paul nga dapat tatun-an bilang responsible person in the action plan, which is so-called the manifold wisdom, which is the plan of salvation. Okay, dirita sa 10. Balik na ta sa 10. I mean, diretso ta sa 10. Ibasa ta ni last week, pero ato balikon. Kaya gi-explain ko ni tungod sa interpretation nga ato i-interpret og tarong gipalo up diri sa verse 10. Okay? Unsa man tong interpretation about the testimony. So diri sa 10, ato basahon about the spirit and the rebelled testimony. So dire sa 10, basahon ta usab ngunya, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Mao na sang Spirit, ang Spirit about the light of the plan of salvation. Because the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit comfort. So all the light of the plan of salvation, there is comforter, the Holy Spirit, helping us to understand and to comfort us. So in verse 10, balik tayo niya, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things. Sa manay bot pasabot. Gireveal niya ang plano sa kaluwasan nga ato tunan. Search it all things. Saan nyo? For the Spirit searcheth all things. Yes, the deep things of God. Ang plano sa kaluwasan nga gitawag diri ni Paul nga Spirit, meaning the light of the plan of salvation, ingon niya, search it all things. The deep things of God. Klaro kayo? Bot pasabot, ang plano sa kaluwasan, pahayag sa ato tanan, aron madiskubrihan ta ang tinuod yun nga kaluwasan. Ingon niya, the Spirit searcheth all things. The deep things of God. So kung maintindihan ta na ni ang plano sa kaluwasan, maura ning maghatag sa ato. Search it! Mao ning naghatag sa ato og kalinawan. Makatag sa ato og clear nga light. Munang search it. Makatag sa ato og tinuod nga kasaysayan og tinuod nga plano og tinuod nga pag-interpretar sa kagustuhan sa Ginoo. Ngano may plano sa kaluwasan. Mao ni ang Spirit. Search it. All the things. What? The deep things of God. Kung dili ta magtuon aning right up ni Paul, dili ta mautingkay ang kamatuuran about this light of the plan of salvation. And Paul, ang iyang pagsulti, ang iyang gitagaan niya words, gitawag niya nga spirit. And this spirit is the light of the plan of salvation. Terminology, spirit. Basahon ta usab. But God hath revealed them unto us
by His Spirit. Mauning plano sa kaluwasan. Meaning, ang tanan niya nga teaching o ang iyang light o ang iyang direction pointing to the higher form, mauning spirit of the plan of salvation nga gina-expound ni Paul. Ingon niya, for the Spirit searches all things, the deep things of God. Unsa man ang deep things of God? Ang manifold wisdom nga gusto sa Ginoo nga mahibaw-an sa katawhan. Episo 3:10. Sa ingon niya, 3:9 and 10. All the principalities and power of the heavenly places that the people or church should know these things or manifold wisdom from the Lord. Mao ni siya ang search it all things, the deep things of God. Mao ning manifold wisdom, ang plano sa kaluwasan. Ang light. Nga gitawag ni Paul sa iyang terminology, spirit. Because the Spirit comported all the light of the plan of salvation to the hearers and to the preacher. Nga, dili balo-balo. Ayaw mo pagtuon ng tanang mga preacher sa inyong palibot. Lalo na inyong preacher dira sa inyong pulpito. Nga pataka lang yaw-yaw. Nga, ang iyang nawong. Mas gwapo pang nawong ni Taning. Kay si Taning, morning star. Kaya kanang gawali da sa inyong pulpito. Ambot lang unsay nawong ana. Kaya ang iyang winalihan, puro tanan, bla bla bla, gagara lang og bla bla bla. Pero ang direksyon puro tanan unod nun. Kaya ang iyang center dira gusto niya malipay ang mga gapaminaw, ang iyang mga brethren, makumport niya si ang wali. Dili kay gakumport siya sa truth nga pag-interpret sa plano sa kaluwasan, dili. Ang iyang gusto makumport yang iyang mga brethren, makumport yang gapaminaw, matalo-taloan niya, madaig-daig niya aron ingnon mayo sang magwawali og nakumport sila sa iyang wali, dili sa nakumport sa interpretation sa plan of salvation. Mao nang tinuod nga ang yawa maong naggahom anang mga preacher ninyo sa inyong mga simbahan. Ayaw gimugto ana kay wala gimuka og maon. Ingon ni Paul, they are person of no importance and they are belong to naught, meaning nothing. God said someday, I knew you not, doers of iniquities. Nga naman, iniquity kay ang ilang preaching wala sa truth nga gina-interpret diri sa write up ni Paul. Ang ilang gi-preaching, nag-research sa ilang kaugalingon nga unod nun ang direction og ilang concept nga power of the brain because Satan control their minds already. Mao nang tinuod nga ni sa Bible karon. That's why I said I am now doing to rescue the perishing. That is my advocacy. Because nobody knew this truth behind the plan of salvation wrote by Paul. Okay, in verse 11, ingon niya, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is of him. Klaro gid kay si Paul, no? Ingon niya, for what man knoweth the things of a man, unsa may ato mahibaw-an diha sa iya, wali-wali nga, iya ra na sa tawo. Things of a man, meaning, research lang sa tao, utok lang sa tao, concept lang sa tao, wali-wali lang nga, iya sa taong unod nun. Muning punto sa verse 11. Ingon niya, save the spirit of man which is in him. Nya, ang kaluwasan mo sa spirit sa tao. Nga iya lang dili sa spirit sa Ginoo. Unsa man ang kaluwasan? Negative siya sa spiritual level kung dili ang kaluwasan niya naluwas sa ano? Naluwas sa requirement sa spiritual level. Munang iyang giluwas. Giluwas siya ang iyang kalag diha, ang iyang kaugalingon. Kay didto siya na save sa direksyon ni Satanas nga puro kalibutanon. Nya ang labas, pag abot sa Ginoo, kauban niya si Satanas. Okay. Actually, slave gid siya ni Satanas. Servant gid siya ni Satanas. So giluwas yang iyang kaugalingon sa direksyon sa langit nga spiritual. Didto siya na save sa kay Satanas nga direksyon nga kalayo. Morning. Ingon ni Paul, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him.
Ang iyang kaluwasan sa espiritu lang sa tao, nga iya-iya lang, pero injection ni Satanas. Kaya ang strategy ni Satanas, iya gyud nga itwist ang tao nga maghimo gid sa iyang kaugalingong direksyon nga tawhanon kay mauna ang ilang kaluwasan sa pag-accept sa spiritual truth. Wala nila gi-accept, iluwas nilang lawas nila dito. Diri sila nagpaingon sa kay Satanas, gi-save nila ang ilang kaugalingon dito sa kalayo ni. Gi-save nila ang ilang direksyon aron mauban kay Satanas dito sa kalayo. Munang punto diri ni Paul, for what man knoweth the things of a man. So may mo makuha sa mga butang nga iyang yara sa tao nga allurement, iya sa tao nga enticing word, iya sa tao nga ulog-ulog, iya sa tao nga pabilib nga siya magwali aron daghan niyang madani kay mayo sa magwali nga unod nun. So ingon ni Paul, save the spirit of man which is in him. Ang iyang espiritu nga tawhanon naluwas siya sa iya lang pero direksyon ni Satanas. Okay, mga kaigsunan. Continuous. Even so the things of God knoweth no man. I-continue nyo ang statement dire sa 11. Ingon niya, even so things of God knoweth no man. Wala gyud mi nakabalo sa butang nga iya sa Ginoo. Wala gyud. Kanang gawali dira, basa-basa sa Biblia, nga dili kabalo ma-interpret, wala gani kasabot unsa iya gibasa, magbungga dayon sa iyang unod nun nga interpretation, iyang unod nun nga concept, iyang pabilib nga mayo sa magwali, mao na yan ay bawaan. Ingon ni Paul dire, even so the things of God knoweth no man. Wala gitaw nga nakabalo. Ang things of God mao ning plano sa kaluwasan. Mao ning ginamin ni Paul. Kabalo sila nga may Biblia, kabalo sila nga may Genesis to Malakay, kabalo sila nga may Mateo to Revelation, pero they know nothing. Kay dili nila na-interpret ang tinuod nga thought, tinuod nga light, tinuod nga direction, tinuod nga what? Wisdom and knowledge to be interpreted in the write-up of the Bible. Lalo na diri sa write-up ni Paul. Mo ni si Paul gi saysaya ni aron ma-open ang horizon sa nagabasa. Continuous. Ingon niya, but the Spirit of God. Kung sa man ang Spirit of God nga gina-term ni Paul dire, gigamit niya Spirit of God and Spirit mo na sa ang light sa plano sa kaluwasan and ang Spirit of God mo na sa ang wisdom sa manifold wisdom nga uban ang Spirit, the Spirit comforted, the Holy Spirit comforted mo na ang the Spirit of the Godhead nga samtang ginabasa ta din intindihan ta ni mao ni siya ang power, no, mao ni siya ang Spirit of the things of God nga nagakomport ka nato og naghatag sa ato enlightenment kung gabasa ta sa insakto nga pag-interpret sa write-up sa Bible, especially sa write-up ni Paul. Mga kaigsunan, taman lang ta dire. Sunod nga semana, mag-start no punta sa 12, no? Verse 12. Paingon na pud paubos until 16. Ato na pud ni interpret. Sa dili pa ta mag-close, basahon ko ang isa sa atong key text diri. Basahon ko, no? Dire sa John 20:30. Oh, no, no. 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14:37. Direta sa 14. 1 Corinthians 14. Basahon ta. The same nga book. Korinto lang. Korinto. 1 Corinthians 14. Kuhaan nyo ang inyong libro. Verse 37. Unsang gina? Sulti diri ni Paul. Corinthians 1 Corinthians 14:37. Ti-text na niya aron mapaluap ta ang mga interpretation to sa ato ganina gi interpret sa chapter 2 of 1 Corinthians 1. 1 Corinthians chapter 1, then humanta naman chapter 1 sa chapter 2 na ta. That is what I mean. 1 Corinthians 1 meaning
ang 1 Corinthians chapter 1 human man. So ang chapter 2 na to ang atong interpret ganina. So aron ma-enlighten ta samot sa atong gi-interpret ganina nga ako gisulti kaninyo ni IK text basahon ta sa chapter 14. Ma-advance ta sa chapter 14 verse 37. Okay. Ingon niya dire. If any man think himself to be a prophet, kabalo ba mo? Nga dire sa yuta daghan kay ingon nga I am the prophet. I am the son of God. I am the angel with wings. No? Daghang kasulti ana. Katong unsa to nga religion nga ang iyang kaugalingon gi simbolo ya sa angels nga nagadagit sa kay Ekleo, okay? Gadagit. Gipangdagit ya kuno ang sakop katawhan sa Ginoo. Motong mga halos tanan taga-bukid nga sakop gidagit. Og kinsa pa naingon nga siya mong prophet? Si Joseph Smith, prophet nga nagpurma sa Mormons Church. Unsa pa? Daghan na ay diri sa yuta karon nga ingon nga he is the son of God, the owner of the whole universe and the whole souls of human being. Siya nga kupot. Kuyaw kayo. Muna ingon ni Paul, they belong to a perdition. Perdition means he lose your soul into the lake of fire. Kabigon niyang yung mga kalag nga mawala paingon sa kalayo. Munang perdition. It's a Satan movement. Satan's movement. Satan's strategy. Satan's ultimate weapons to destroy human being. So, Paul termed that perdition. Ato na nabasa. Okay? Diri sa 37, ingon niya, if any man think himself to be a prophet, aron ingnon kuno nga prophet, leader sa church, founder sa church. Ingon niya, or spiritual. Muna siyang mga rulers, mga presidensya kuno, presidensya. Siya ang president sa ilang institusyon. Muna siyang mga, itawag ni Paul diri mga spiritual leaders or ga-claim nga mga prophet. Ingon niya, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Intindihan nyo? Utok-utok nyo basa. Utok-utoki basa o intindihan maayo ang 37 verse from chapter 14, 1 Corinthians 14:37. Ingon niya, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge. Kinahanglan iya nga i-acknowledge. Iya gyud nga tagaan atensyon og i-welcome munang acknowledge. Ingon niya, that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Yan, dili ra bang mga balo-balo nga mga preacher, dili sila magtuo kay Paul, kay si Paul kuno controversial. So si Paul nag-ingon, I write unto you are the commandments of the Lord. All the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Okay? Dire sa Mateo 28:20. O dire na ta sa Mateo kay ingon ni Paul, ang light also given to the apostle. So, Mateo, basahon ta 28:20. Bukad ang inyong Bible sa Mateo 28. Mateo 28:20. 28:20. Okay, last na siya nga chapter 28 verse 20. Unsa ingon diri ni Jesus, kay Jesus ni nga statement. Tan-aw ta kung mag-coincide sa
light nga gihatag kay Paul. Unsa ingon ni Jesus dire? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. You see? Si Paul nag-ingon nga ang tanan niya nga ginasulat kung prophet ka o religyoso ka, you are spiritual leaders, ingon niya, i-acknowledge mo nga ang ako tanan gisulat, commandment from the Lord. So dire sa 20, ingon po si Jesus, nagkuinsad ang light nga gina-expound ni Paul, gina-magnify ni Paul, gina-edify ni Paul. Gakuinside sa preaching ni Jesus. Munang ingon ko sa inyo nga ang plano sa kaluwasan, gikan sa Genesis, paingon pag-abot ni Jesus, muna na sa ang plano sa kaluwasan, nga ginasulti sa mga prophet, oge, wali pod ni Jesus, nga wala maintindihi, aning mga balok-balok nga magwali, nga nag-ingon nga theologian, pero wala kasabot, what is theology? Study about God. So, ingon niya dire sa 20, ingon niya, 14, verse, Matthew 28 verse 20. Ingon niya, Matthew 28 verse 20. Ingon niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ya si Paul, nag-ingon nga, ang tanan niya nga gina-write up, commanded na sa Ginoo. It's a commandments from the Lord. So, pareho ang ilang, parallel ang ilang mga light. Okay? And lo, I am with you always. Ingon niya, even unto the end of the world. Ngano nga, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Si Paul nag-ingon, the light of the plan of salvation in the righteousness of faith terminology is written in your heart, the Ten Commandments. And that written in your heart, it should be rooted in your heart. Maggamot. Sa ato pa, kung gagamot na siya, magtubo na siya nga dili na siya malaya. Kung sa kahoy pa, continuous na siya nga antod mamunga. Nagamot naman. Muna ingon ni Paul dito sa ato gibasa sa iyang write up sa Hebro. Okay? Not Hebro, Episo. Faith rooted by heart. The Ten Commandments should be written in your heart, rooted. Meaning, pagamuton diya, aron magbunga. So, muna ingon niya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. You see? Even unto the end of the world. Okay, last text. Pasahon ta. Last text. First Timothy. Okay, direta sa First Timothy. Basahon ta ang First Timothy. 6 verse 14. Balik ta sa First Timothy chapter 6 verse 14. Okay? Ano sa ingon niya? That thou keep the commandments. Laro? That thou keep the commandment without spot, unbreakable, until the appearing of Jesus Christ. So Jesus Christ preached here in Matthew 28:20, ingon niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Munang tanan nga write up ni Paul, gisugo na sa Ginoo. Ang ingon niya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Og si Paul nagsulat dire sa 1 Timothy chapter 6 verse 14, ingon niya, that thou keep these commandments without spot, unbreakable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Streamline the thought of Jesus, the light of Jesus, the direction of Jesus, always streamline to the light and thought that Paul expounded and Paul edifying the streamline light and thought. Jesus said, and lo, I will be with you until the end of the world. And Paul said, keep the commandments without spot, unbreakable, until the appearing of the Lord Jesus Christ.
Mao nang panghimangno ni Paul. Kay ang light ni Paul, gina-expound niya na ang wali ni Jesus nga wala maintindi sa katawhan. Intindihan nyo na? Gusto ni Jesus until the end, makigkauban siya kanato tungod sa commandment. Og si Paul nag-ingon, keep the commandment without spot, unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Mao na ang light. It joins together spiritually. Label. Mao nang ingon ni Paul nga, the weaknesses of the Lord is stronger than man. What else? The foolishness of the Lord is wiser than man. Mga kaigsonan, dili basta-basta niyang ato ginatun-an karon. I hope samtang scrutinize ta, ginakutkot ang kamatuoran diri sa right up ni Paul. Aron maintindihan ta ang tibuok nga writing sa plano sa kaluwasan from Genesis down to Revelation. Unahon tagyod tuon kutkot og interpretahon tarong through and correct interpretation ang right up ni Paul, which is the plan of salvations, wisdom of the plan of salvation, knowledge of the plan of salvation, there in the mystery of Christ and the manifold wisdom of Christ. Mga kaigsunan, balik na ta sunod nga semana, padayon taning atong lecture o padayon ta diri sa 1 Corinthians, mag-start na punta next week sa verse 12 paingon sa verse 16 aron maanam-anam tagyod interpret correct and true interpretation nga dili padali nga pag-interpret kung dili hinay-hinay lang aron gyud maggamot diri sa atong utok ug maggamot sa atong kasing-kasing hantod pag-abot sa Ginoo. Mabungahon gyud ta nga maka-welcome sa iyang saad kanato nga mao ang kalipay nga langit nun ug kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw karong adlaw. Ako giampo sa Ginoo secretly. That is the way how I pray. Every time I pray in a solemn place and secretly. That is the secret also told to us by Paul when we pray in a secret manner like Daniel. So when I pray, I am praying for you and I include all of you, my viewers, and all people of the world because I love people. The only thing, Satan also doing his best like a roaring lion to control the mind of the worldly, mind of the people because they are already comforted. They were already comforted by the pleasure of the world. So mga kaigsunan, daghang salamat. Magkita ta sunod semana sa disim nga time sa mayang panlawas uban ang guidance sa Ginoo ug ang presensya sa Ginoo. Magpadayon tagtuon aron ma-enlighten kita ug makasabot kita sa right up ni Paul. Daghang salamat. Bye-bye. Kini si Val Ritita ang inyong higala sa kanginan.